Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte legal counsel sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara. Presyo ng bigas inaasahang bababa ng 6 na piso bawat kilo. Bilang ng fireworks-related injuries sa Quezon City umabot na sa 8. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Matapos ang sunod-sunod na complaints na inihain laban kay VP Sara, partikular na ang mga alegasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds na umaabot sa 612 million pesos, nagpasya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na personal na pangunahan ng kanyang depensa bilang legal counsel. Sa kabila ng mga alegasyon, mariing itinanggi ni Vice President Duterte ang mga paratang at nagpahayag ng kumpiyansa na mapapawalang sala siya sa tulong ng kanyang ama bilang tagapagtanggol. Bago matapos ang taon, inaasahan ang pagbaba ng presyo ng bigas ng hanggang 6 na piso bawat kilo sa mga susunod na linggo. Gayunpaman, inaasahan din na maghihigpit ang supply sa ilang lugar dahil sa posibleng epekto nito sa mga nagbebenta. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang pagbaba ng presyo ng bigas ay dulot ng mas mataas na produksyon mula sa lokal na ani ngayong taon at ang pagbaba ng mas murang bigas mula sa importasyon. Sa kabila nito, nagbabala ang ilang eksperto na ang biglang pagbaba ng presyo ay maaaring magdulot ng hamon sa mga magsasaka lalo na kung ang kanilang kita ay maaapektuhan. Samantala, may mga ulat na maaaring magsimula ang mas mahigpit na supply ng bigas sa ilang pamilihan bilang reaksyon ng ilang negosyante sa pagbaba ng presyo. Ayon naman sa ilang market vendors, bagamat maganda ang mas murang bigas, nag-aalala sila sa magiging epekto nito sa kanilang kita. Patuloy na binabantayan ng gobyerno ang sitwasyon at tiniyak na magpapatupad sila ng mga hakbang upang masiguro na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Kasama na rito ang mas maayos na distribusyon sa mga pamilihan at pagtulong sa mga magsasaka upang maibsan ang kanilang pagkalugi. Hindi pa man sumasapit ang bagong taon, patuloy na dumarami ang mga napipinsala ng paputok sa Quezon City. Umakyat na sa 8 ang bilang ng mga naitalang kaso ng mga nasugatan dahil sa paggamit ng paputok. Ayon sa ulat ng Department of Health o DOH, karamihan sa mga biktima ay nagkaroon ng sugat sa kamay at mukha dulot ng paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok, gaya ng piccolo at boga. Kabilang sa mga biktima ay 2 menor de edad na parehong hindi na natukoy kung saan nila nakuha ang ginamit nilang paputok. Samantala, ang ibang mga kaso ay nagmula sa maling paggamit ng legal na paputok tulad ng fountain at quittix. Patuloy na ipinapaalala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na iwasan ang paggamit ng anumang paputok at sa halip ay magdiwang gamit ang alternatibong paraan tulad ng community fireworks display na mas ligtas at mas kontrolado. Samantala, inilagay na rin sa heightened alert ang mga ospital sa lungsod upang agad na matugunan ang anumang emergency dulot ng paputok. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.